Akala ko dati ang pag-ibig ay pagbibigay. Sakripisyo yon, inuna ko ang iba kaysa sa sarili ko. Mali ako. Sobrang mali talaga. Ako si Ruby Griffin. Nakulong ako sa isang gago at naging isang may bahay sa loob ng 10 taon. Hanggang sa nalaman ko, na niloko niya rin talaga ako. Buntis ako. Hindi sa'yo. Anong sinabi mo? Sabi ko, nangaliwa rin ako. Tulad mo, Sabihin mo ulit yun kung may lakas ka ng loob. masaya ako sa kanya. Tulad ng saya mo kay Ms. Eliana Morton. So alam mo na pala. Sino ba talaga yung lalaking yun? Wala kang pakialam. Wala akong pakialam. Nangaliwa ang asawa ko at wala akong pakialam. Asawa, mula ng mga liwa ka, hindi na ko asawa mo. Ikaw, nakipagkalantari ka sa iba. Nagdalang tao ka pa. Ngayon, papatayin talaga kita. Sige, gusto ko ring malaman. Kung anong pakiramdam ng makipagtalik sa isang babaeng sawang-sawa na ko. Paumanhin. Na-late ako. Isang buwan ang nakalipas, hello. Excuse me, nakita niyo ba tong taong to? Na pumasok sa hotel niyo, paumanhin. Hindi namin pwedeng ibigay ang impormasyon ng customer. Neil Thornton, Hinto. Ang lalaking iyon, asawa mo. Eh ano naman kung siya nga? At ang babaeng iyon, asawa mo. Nobya ko siya. Matagal mo nang alam ito. Ipaghahanda ko na ba ang pagpapawalang bisa ng kasunduan? Sa ngayon, ang pinakamahalagang produkto ng kumpanya na Only Jewelry ay malapit ng ilunsad. Hindi natin kayang magkaroon ng negatibong balita. Bago ilabas ang produkto sa merkado, magtipon muna tayo ng mas maraming ebidensya. Palagi siyang hinahatid ng asawa mo pauwi. Hindi mo ba alam? Ang ibig mong sabihin, kasalanan ng asawa ko ang lahat. Sinisisi mo na ba ako ngayon? Kung ganon, asikasuhin na lang natin ang sarili nating mga gawain. Lumalakas na ang ulan ng nyebe. Hatid na kita. Kung ayaw mong umuwi, dito ka na lang matulog. Ingat. Ikaw. Ilang beses na ba kitang sinabihan? Huwag mong gagalawin ang gamit ko. Saan mo nilagay ang Windsor paints ko? Hindi ka ba nag-aalala na ganito na ako ka-late? Mula ngayon, huwag mo nang hawakan ang mga gamit ko.
Hoy hoy, kalmahan mo. Magkunwari na lang tayong hindi nagkita ngayon. Kaya pala ganito. Ang pakiramdam ng paghalik. Hindi naman pala masyadong masama. Kulang pa ang gabing ito. Bukas, parehong oras, parehong lugar. Iyon ang lalaking mahal ko. Dapat ko bang ituloy ito? Ikaw talaga, malandi. Talagang pagbibigyan kita ngayong gabi. Kailan nga ba nagsimula ang lahat? Kailan nagkawatak-watak ang magandang pagsasama natin? Ako ito. Narito ka para ibunyag sila, di ba? Iyon ang plano. Pero ngayon, nagbago na ang isip ko. Nataksilan lang ng ganun. Talaga bang okay lang sa'yo yon? Ako, talagang hindi. Anong sinusubukan mong gawin? Kung kaya nilang taksilan tayo. Bilang mga biktima, bakit hindi natin magawa ang pareho? Yun ba ang nobyo ko? Imposible. Talaga bang kilala siya sa pag-iwas sa mga babae? Kung hindi, paano ako nakalapit ng ganito sa'yo? Totoo. Matagal ko na siyang hinahabol, pero hindi ko man lang siya mapatingin sa akin. Imposibleng may gusto siya sa mga babae. Neil Thornton, ikaw ang unang nagtaksil sa akin. Walang pagsisisi. Ako ang mas nawalan dito. Saan ka nang galing buong magdamag? Sa'yo ako nagsasalita. Sino tong estrangherong to? Ikaw ang unang nandaya. Ako ang nandaya. Maghiwalay na tayo. Kung hindi ka parang patay na isda sa kama araw-araw, bakit pa ako hahanap ng ibang babae? Nakatambay ka lang sa bahay, gumagastos ng pera ko, tapos nagpapalandi ka pa sa ibang lalaki. Anong akala mo, mas mabuti ka? Ano sa palagay mo ang mangyayari? Kung ang nanay mo, na may sakit sa puso, ay malaman ito, hindi ba't magiging palabas yan? Ano na kailangan para pumayag ka sa diborsyo? Bukas, may launch event ang Only Jewelry. Magpanggap lang tayong perpektong mag-asawa ng isang araw pa. Nakausap ni Eliana si Jacob Brennan tungkol sa pagpopondo ng art gallery para sa akin. Basta't, mapasaya natin si Jacob Brennan bukas. At dumating ang investment, diborsyohan na kita agad. CJ, kunin natin ang investment at magdiborsyo tayo. Neil Thornton, sa totoo lang, hindi ko alam kung ano nang nakita ko sa'yo. Kung hindi kita naaawa, sa palagay mo papansinin pa kita? Tama na yan. Ipadala mo sa akin ang oras at lugar. Bumili ka ng ilang bagong damit, at ayusin mo ang sarili mo. Huwag mo akong ipahiya. Ang huling beses na bumili ako ng damit ay 3 taon na ang nakalipas, noong may trabaho pa ako. Sa lahat ng mga taong ito, sobrang pinabayaan ko talaga ang sarili ko. Excuse me, nag-operate pa ang aming tindahan para sa aming target na mga customer. Ano nang ibig sabihin yan? Ang buong suot mo ay malamang wala pang 2,000 piso ang halaga. Ang kapal ng mukha mong magtanong kung bakit. Wala ni isang damit dito. Ang kayang-kaya ng tulad mo, nabilhin. Naglilibot ka, tinitignan lahat. Magnanakaw ka ba o ano? Tumigil ka dyan, magnanakaw ka.
Aalis ka na pagkatapos magnakaw, ha? Hindi pwede. Ibalik mo ang ninakaw mo. May ninakaw ka at akala mo makakalabas ka lang. Hindi pwede. Hindi ko ginawa yon. Ikaw ang magnanakaw. Isuko mo agad ang ninakaw mo. Paumanhin. May hinahawakan kaming shoplifter sa aming tindahan. Paumanhin kung hindi sinasadya naming na-offend kayo. Aalisin ko na siya kaagad. Subukan mong isuot. Huwag mong sabihin gusto mong tulungan kita. Ang clothing store mo, sa totoo lang ay kahanga-hanga. Ang mga damit dito, lahat ay may tunay na estilo. Ruby Griffin. Kung hindi ako nagkakamali, ang lugar na ito ay bahagi ng Only Jewelry, tama ba? Tanggal ka na. Brennan, nagkamali ako. Brennan, hindi ko talaga alam na may connection siya sa inyo. Brennan, Si Jacob Brennan talaga ay napaka-considerate. Sinisikap na hindi takutin si MS Griffin, ano? salamat. Bakit ikaw? Gusto kong makita para sa sarili ko kung sino itong bad boy na ito. Ruby Griffin. Ang putang inang yun. Lumabas ka rito, ngayon din. Nababalik ka na. Pasensya na yun. Humihingi ako ng paumanhin. Siguro, pagod lang ako. Kaya mali ang nakita ko. Bakit ka natatakot? Sa totoo lang, nakaka-excite naman. Ang creepy mo, kung malaman niya. Ano nang gagawin natin? Mas mabuti pa yan kaysa kay Emma Griffin, na ayaw umamin, sinamantala mo ako. Hindi kita palalampasin ng ganun-ganun lang. Ayaw mo rin namang malaman ng asawa mo, di ba? Malamang hindi pa siya kalayuan. Ituring mo na lang ang nangyari kagabi. Bilang munting interest sa ngayon. Huwag kang mahuli sa party. At huwag kang gumawa ng kalokohan. Ako ang nagbabayad ng hospital bills ng nanay mo. Mr. Brennan, pagkatapos ng press conference mamayang gabi, matatapos na rin ang nakakasukang business marriage na to. Jacob, tingnan mo ako ngayon. Maganda ba ako o hindi? Suot ko pa ang Only Jewelry. Ang event mamayang gabi ay siguradong magiging matagumpay. Magandang gabi po, Mr. Brennan. Ako si Neil Thornton. Jacob, ito ang artist na gustong-gusto kong ipakilala sa'yo. Malaki ang potential ng mga painting niya. Kailangan mong mag-invest sa kanya. Kailan pa naging trabaho mo? Ang utusan ako kung paano gawin ang trabaho ko. Launch ng Only Jewelry ang event ngayong gabi. Lahat ng bisita ay may kasama. Bakit wala ang asawa mo ngayong gabi? Ang ganda, para siyang anghel na naglalakad sa gitna natin. Bakit siya nandito? Saan ka pupunta? Ruby, ito si Jacob Brennan, ang CEO ng Brennan Group. At ito naman ang kanyang nobya, si Eliana Morton. Siya si Ingrid Brennan. Mr. Brennan, ito ang aking asawa, si Ruby Griffin. Pumunta ka't mag-alok ng tagay kay Mr. Brennan. Hindi talaga ako umiinom. Mukhang sobrang in love kayong dalawa. Siyempre naman, mula pa noong high school sweethearts kami, hanggang sa maging mag-asawa. Siya lang ang tanging babae sa buhay ko. Ganoon din ba ang nararamdaman mo? Paano nangyari na hindi mo to nabanggit noon? Noon,
Magkakilala ba kayong lahat? Hindi naman. Eksakto. Kaya, kilala nyo ba talaga ang isa't isa o hindi? Brennan, sa palagay ko, hindi pa tayo nagkikita, di ba? Sige kung ganon. Kung sabi mo hindi pa tayo nagkikita, edi hindi na. Kilala mo ba talaga si G. Brennan? Teka, naalala ko na. Nagkaroon ako ng karangalan na makilala. Si Ace Brennan noon pa. Pero malayo pa ako sa pagiging karapat-dapat para sabihin kilala kita. Salamat sa pag-alala sa akin, G. Brennan. Siyempre naman, si Thornton naman ang naging partner na inirekomenda ng pamilyang Morton. Kaya natural lang na kailangan kong bigyan ng espesyal na atensyon. Naghandog pa ako ng regalo para kay Thornton. Ito ay isang larawan mula pa noong 500 taon na ang nakalipas. Isang larawan mula kay Brennan. Buksan mo at tingnan mo. Hindi ba't itong larawan ay naglalarawan ng kilalang kwento ng ang pagpugot kay Shane Thornton? Tama ka, ang pangunahing tauhan ay si Shane Thornton. Pareho kayo ng apelyido. Anong pagkakataon? Pareho kayo ng apelyido ng nasa larawan. Ang gawang ito ay may malaking halaga. Thornton, mas mabuting hawakan mo ng mahigpit ito. Ito ay lahat tadhana. G. Brennan, todo ang effort mo talaga. Ikinararangal kong binigyan mo ako ng atensyon ng ganito kaaga. Kaya tungkol sa ating pagtutulungan, ano sa palagay mo? Kamakailan nagkukulang ako ng personal na assistant. Paano kung si Griffin ang kumuha ng tungkuling iyon? Ayaw ko. Gagamitin ko ang keys. Mr. Brennan, Ruby. Baliw ka ba? Babae ang silit nito. So, tinatanggihan mo ako. Bakit ka ba ganyang nababaliw sa akin? Ginamit mo ako tapos gusto mong mawala. Sino bang nakakakuha ng ganoong kadali? Dahil tinatanggihan mo ako, bibigyan ko ng munting sorpresa ang asawa mo. May relasyon ba ang asawa mo kay Jacob Brennan? Wala akong ideya. Ruby, nandyan ka ba? Kayong mga ito. CR ng mga babae ito. Thornton, anong ginagawa mo rito? Kanina pa hawak-hawak ang cellphone mo. Ano, hindi ka ba nagtitiwala sa asawa mo o sa akin? Hindi, wala pong ganoon, G. Brennan. Yan Griffin. Grabe talaga ang pagiging seloso ng asawa mo. At ngayon, pumayag ka ng basta-basta na maging assistant ko. Hindi kaya magkakatsismisan ng mga tao. Di bakit naman? Kilala naman ng lahat ang ugali ni G. Brennan. Maganda ang reputasyon mo. Maghanda ka na lang para sa bagong trabaho mo. Hindi ko inakalang magkakilala kayo ni G. Brennan. Ikaw at si Gen Morton, hindi ba? Magkasundo kayo hanggang sa mapapapasok mo ang nobyo niya para mag-invest sa kumpanya ng asawa ko. Ano ba ang alam mo? Sadyang pinahahalagahan lang ni Ginang Morton ang talento ko. Sasabihin ko sa'yo, kapag sinira mo ang gintong oportunidad na ito at hindi tuloy ang investment, hindi mo na ako mapapalayo sa buhay mo. G. Brennan. Nandito na si Ginang Griffin. Nagdesisyon ka na? Brennan, pwede akong magtrabaho bilang assistant mo, pero pwedeng mag-invest ka sa gallery ni Neil Thornton. Negosyo ba?
O personal na usapan ang pinag-uusapan natin? May pagkakaiba ba akong negosyo? O personal? Kung negosyo, hindi naman kasi nagpapakita ng commercial value na hinahanap ko ang gallery ni Neil Thornton. Kaya kailangan kong tanggihan ang proposal mo. Pero kung personal, May pera ka at sikat na pangalan. Wala akong mayo offer sa'yo. halata naman. Ikaw ang gusto ko. Papasukin mo ako. Fiancé naman ako ni Jacob Brennan. MS, Morton, hindi ka pwedeng pumasok. Ikaw. Jacob, gusto mong kanselahin ang ating engagement. Hindi ako sang-ayon dyan. Mr. Brennan. MS, Morton, siya. Mukhang hindi. Ikaw ang may pasya dito. Ano yung ingay? Ella Morton, baka dapat munang asikasuhin mo ang sarili mong problema. Jacob, ilang taon na tayong magkakilala. Mahal na mahal kita. Hindi mo ba nakikita yun? Nakikita ko. Pwede ka ring tumingin. Jacob, nawalan lang ako ng ulo dahil hindi mo kailanman nagbigay ng atensyon sa akin. Patawarin mo na lang ako. Noon, ang pamilya mong Morton ang nagmungkahi ng partnership. Nagpasimula ng Only Jewelry at ginamit ang ating engagement bilang marketing strategy. Dahil si Emma Morton ang unang sumira ng patakaran, hindi ko na rin kailangang maging magalang. Kung hindi ka pipirma ngayon, hindi ko masisigurong hindi mapupunta ang mga litratong ito sa mesa ng tatay mo bukas. Ganito kaliit ang lakas ng loob mo. Gusto mo pang makipagnegosasyon sa akin? Ano ang tingin mo sa akin? Isang kasangkapan para maghiganti sa asawa mong taksil. O, isang cash cow lang para punduhan ang kanyang mga negosyo. Malaya kang tumanggi. Tinatanggap ko. Pero, may isang kondisyon. Hindi ko inasahang gagawin mo to para kay Neil Thornton. Siguro ginagawa ko ito para sa sarili ko. Bukod pa riyan, magaling ka naman talaga. Ano man ang mangyari, panalo pa rin ako. May nakita ang galaw, pakisilip ka agad. May nakita ang galaw, pakisilip ka agad. Anong ginagawa mo? Natatakot ka ba? Ginang Griffin. Ah, ito pala ang gallery ni Ginoong Thornton. Ang ganda pala ng painting na ito. Ginoong Brennan. Anong ginagawa mo rito? Ruby, nandito si Ginoong Brennan. Dapat sinabi mo muna sa akin. Nabanggit ni Ginang Griffin yung investment para sa'yo. Sa huling sandali nagpasya ko, napuntahan ka para tingnan ang kalagayan mo. Hindi ko inaasahan na ganito ang magiging asal mo sa trabaho. Ginoong Brennan. Sobrang pagod lang talaga ako sa paggawa nitong mga nakaraan. May babae.
Ginoong Thornton, talaga namang, mahal na mahal mo ang asawa mo. Itong limited edition na Kelly bag na ito, ay halagang 10,000 piso. Hindi ko naman ito gusto. Ginagamit lang niya ito para mag-practice. Ginoong Brennan, sa totoo lang, Dahil sa iyong panlasa. Balak ko sanang pag-isipan pa ito ng matagal. Pero, para kay Ginang Griffin, pag-usapan niyo ang mga detalye ng investment, kasama niya. Ito ang lalaking isinakripisyo mo ang sarili mo para lang makakuha ng pondo. Magandang painting. sinabi mo ba sa kanya tungkol sa akin? Mahalaga ba talaga kung sinabi ko o hindi? Ruby, tungkol sa investment ko. Inaasahan mo pa rin ang pondo. Ikaw at yung babae mong iyan. Magpanaginip kayong dalawa. Ruby, Huwag kang mag-alala sa investment. anong ibig mong sabihin? May inihanda akong sorpresa para sa kanya. Makikipagtulungan siya. Ginang Griffin, bigla ang inatake sa puso ang iyong ina. Kailangan mong pumunta ka agad sa kanya. Ano? Doc, kumusta na ang nanay ko? Sa ngayon, hindi naman masyadong malala ang kalagayan ng nanay mo. Pero kailangan na nating magplano para sa heart transplant sa lalong madaling panahon. Kung hindi, baka hindi maganda ang kalalabasan. Maayos na maayos siya dati. Bakit bigla na lang nangyari ito? Malamang na-trigger ang atake ng isang uri ng pagkabigla o stress. Dapat mo ring simulan ang paghahanda ng pondo. Kung magkatugma para sa transplant, ang gasto sa operasyon ay maaaring. Sige, naiintindihan ko. Siya nga pala. Ito ang cellphone ng nanay mo. Nahulog ito nang mahimatay siya. Kayong dalawa pala. Gusto mo ng pambayad sa operasyon? Kung ganoon, siguraduhin mong maayos ang pag-asikaso sa investment ko. Magaling, Iya. Wala nang magagawa si Ruby. Para mailigtas ang buhay ng nanay niya, sisiguraduhin niyang maayos ang investment tulad ng hinihingi ko. Pumunta ako kay Jacob ngayon. At may nakita akong babae na nagtatago sa ilalim ng desk niya. Ang kabit niya? Sino siya? Hindi ko alam. Oo nga pala. Hindi alam ni Ruby Griffin na ako ang kinakalantari mo, di ba? Imposibleng malaman niya yon. Kahit pa malaman niya, may mga paraan ako para mapatahimik siya ng tuluyan. Kaya hayaan mo si Ruby Griffin na mag-imbestiga kung sino ang tunay na kabit ni Jacob Brennan. Kapag na-expose na natin ang kabit ni Jacob Brennan, mapipilitan siyang ibigay ang higit pa sa mga investment sa gallery. Ma, huwag kang bumangon. Ma, alam mo na pala? Anak, ganito kabigat na bagay, bakit hindi mo sinabi sa akin? Natatakot ako baka ma-stress ka. Ruby, buntis ka ba? Ruby, kaya, ano ang plano mong gawin? Nanay, aksidente lang ang batang ito. Hindi ito kay Neil Thornton. Sinusuportahan ko ang lahat ng desisyon mo. Nanay, gusto kong maghiwalay. Ayokong madamay ang batang ito sa kahit anong gulo. Hoy, kailangan ko ng tulong mo. Ito ay ang bill sa ospital ng nanay mo. At tungkol naman dito, Ruby, nagbago na ang isip ko. Narinig ko na may kabit si Jacob. Tulungan mo akong malaman kung sino. At hihiwalayan kita. Masyado kang nagpapahalaga sa akin. Ilang taon nang umiiwas si Jacob Brennan sa mga babae. Pero ikaw ang pinili niyang assistant. Sa inyong dalawa, wala talagang nangyayari. Iba ako sa'yo. Sige, huwag kang magalit. Basta tulungan mo lang ako na matapos ito, hihiwalayan kita agad. Sobra ka na talaga. Eh kung ganun nga, kailangan mo pa rin sundin ang gusto ko. Kung hindi, marami akong paraan.
para umatake ulit ang puso ng nanay mo. Huwag mong gawin yon. Buntis ako. Ano ang sinabi mo? Sinabi kong nagloko ako. Tulad mo. Sabihin mo ulit kung may bayag ka. Sinabi ko, masaya ako sa kanya. Tulad mo kay Ms. Eliana Morton. Sino ba talaga yung lalaking yon? Wala kang pakialam. Wala akong pakialam. Nag-cheat ang asawa ko. Wala yun sa akin. Asawa? Nang magloko ka, hindi na ako asawa mo. Sige. Hindi ako pipirma. Anong gagawin mo? Nanggugulo ka sa akin. Kung wala ako, paano ka mamumuhay bilang mayamang asawa? Neil Thornton, ikaw ang problema, hindi ako. Ikaw mismo ang nangaliwa sa akin. At nagbuntis ka pa. Ngayon, ako pa ang sinisisi mo. Ngayon, papatayin kita. Ruby Griffin, ang galing mo talagang maglaro, ha? Kaya pala si Jacob Brennan ay nabighani sa'yo. Binibigyan ka niya ng lahat ng gusto mo. Sabihin mo sa akin, ikaw ba ang kanyang misteryosong kasintahan? Putang ina mo. Balak ko sanang pigaing mabuti para sa mas maraming pera bago itapon. Pero ngayon, nagbago na ang isip ko. Gusto kong malaman kung ano ang pakiramdam ng makipagtalik sa isang babae. Nasawa na ako. Gago. Hinahampas mo ako? Ruby Griffin. Mag-asawa tayo. Tungkulin mo ito. Kahit ang Diyos mismo, hindi ako mapipigilan ngayon. Umalis ka dito. Habang lumalaban ka, lalo akong nasa sabik. Mas interesante ito kahit papaano kaysa dati. Nung parang patay na isda ka. Bitawan mo ako. Jacob Brennan, nasaan ka? Jacob Brennan, nasaan ka? Iligtas mo ako. Jacob Brennan. Jacob Brennan. Sa pinakamabuti, kasintahan ka lang ni Jacob Brennan. Laruan ka lang niya para sa kanyang sariling kasiyahan. Bakit niya isusugal ang pag-offend sa pamilyang Morton para sa'yo? Pasensya na. Nahuli ako. Hintayin mo ako. Anong kamay? Ang ginamit mo para suntukin siya. Mr. Brennan. Bakit? Asawa ko siya. Bakit? Kasi mahal ko siya. Ang babae ko hanggang sasabihin kong hindi na. Walang may karapatang hawakan siya. Asikasuhin mo siya. Kayong dalawa, basagin niyo ang mga kamay niya. Ngayon din. Huwag ang mga kamay ko, pakiusap. Mga kamay ko. Malaya ka na ngayon. Ako to.
Ano na iniisip mo? Hindi ko hahayaang makalusot sila. Ano, may gusto ka ba sa akin? Hindi. Malapit na ang annual party ng Brennan Group. Tayo ang magkasama. Na pala. Nagpagawa ako ng susi para lang sa'yo. Ingatan mo ito. Pinakalat ni Jacob Brennan ang video natin kahit saan. Pinadala pa niya sa tatay ko. Sinong mag-aakalang? Kabit pala ni Jacob si Ruby. Bakit? Sa lahat ng mga taon, hindi man lang ako pinansin ni Jacob Brennan. Pero siya, isang babaeng may asawa, ang napansin niya. Malapit na ang annual party ng Brennan Group. Nandoon ang lahat ng media sa Cloudview. Gusto kong si Ruby Griffin ay lubusang masira sa harap ng lahat, saka natin makikita kung ipagtatanggol pa siya ni Jacob. If Brennan, mag-alsa mesa ako para sa iyo. Mukhang wala kang kasama. Paano kung ako na lang ang maging kasama mo? Pasensya na. May kasama na ako. Bakit hindi ka lumapit? Ayokong makaabala sa iyo. Naiinggit ka ba? And Brennan, marami ka nang nagawa para sa akin. Hindi kita pagtataksilan. Ganito ba talaga ang pagturing mo sa taong nagligtas sa buhay mo? Hindi ko na kayang patuloy kang pabigatan. Pagkatapos ng party, magsusumite ako ng resignation. Bahala ka. Kung hindi, tatanggalin kita. Pagkatapos ng annual party, kahit tumalon ka mula rito, hindi na kita ililigtas. Sige, aalis na ako. Kung hindi ka alis, ako ang magpapaalis sa'yo. Pagkatapos ng annual party, mas gugustuhin ko pang magpatiwakal mula rito, at hindi pa rin kita sasagipin. Wala na yon, pareho lang ang kahihinatnan. Excuse me, miss, nakita ko lang kayo at si Jacob Brennan na parang magkalapit na magkalapit. Pwede ko bang malaman ang relasyon nyo? Ako po ang assistant ni Ginoong Brennan. Mga kaibigan. Hindi lang siya basta assistant. Ginayuman niya si Jacob Brennan, nakialam sa aming engagement at napunta sa kama ni Jacob. Maninira siya ng pamilya. Tapos magpapakita pa siya sa ganitong event? Walang hiya. Hindi itinanggi ni Ginoong Brennan. Totoo ba ang sinabi ni Binibining Morton? Sa totoo lang. Bakit hindi ka sumasagot? Totoo ba? Ikaw ba talaga ang sumira sa engagement ng mga Brennan at Morton? Pagkatapos ng annual party, mas gugustuhin ko pang magpatiwakal mula rito at hindi pa rin kita sasagipin. Alam ko na, pagdating sa reputasyon ng Brennan Group, paano pa kayang poprotektahan ka ni Jacob Brennan? Kawawa naman. Nakakasuka ang mga maninira ng pamilya tulad niya. Ang kapal ng mukha magpakita sa harap ng nobya. Ano kaya ang dahilan niya ngayon? Ako raw ang sumira sa engagement, sabi ni Binibining Morton. Bakit hindi kayo magpakita ng ebidensya? Tulad ng video kung paano kayo nangangaliwa sa asawa ko. Ay, Diyos ko, asawa pala ng iba ang lalaking kinasiping ni Eliana. May asawa na pala. Madumi pala ang laro niya. Malikot talaga yan. Matapang pa rin kahit lumabas na ang katotohanan. Ha? Bibigyan kita ng leksyon ngayon. Kami ni Binibining Griffin ay sa totoo lang, ganoon ang klaseng magkasintahan. Ngayon, bibigyan kita ng tunay na leksyon. Si Emma Ruby Griffin at ako, ganoon ang relasyon namin. Narinig naman iyon ng lahat, di ba? Si Jacob Brennan mismo ang umamin. Siya ang kabit. Mga Binibini at Ginoo, noon pa si Emma Morton ang unang nandaya, matapos kong kanselahin ang aming engagement. Sa ganitong kalagayan, kung hahabulin ko ang taong mahal ko, may problema ba? Pag-ibig. May asawa na siya. Kahit hindi siya ang kabit, manloloko pa rin siya. Ikaw ba ang tinutukoy mo? Emma Morton. Pero, tungkol sa pagiging kabit ni Ruby, aaminin ko. Kahit na si Ruby, at ang iyong kasintahan, si M. Thornton, ay nasa proseso na ng diborsyo. Gayunpaman, dahil sa pag-ibig, talagang itinapon ko ang lahat. At ninais na maging kabit pansamantala. Naging kabit si Jacob Brennan dahil sa pag-ibig. Hala, ang gulo-gulo ng mundong ito na ating ginagalawan. Ano ba ang gusto mong sabihin? Akala mo madali mo akong mapapalayas. Muntik na akong maloko ni Elwas Morton. Paano pinalaki ng pamilyang Morton ang isang kahihiyan tulad mo? Jacob Brennan, sa totoo lang. Hanga talaga ako sa'yo. Tumahimik ka. Kayo, tumahimik kayong lahat. Ikaw ang dapat tumahimik. May tao ba dyan?
Palabasin niyo siya para sa akin. Mula ngayon, hindi na siya pinapayapang pumasok sa Brennan Group. At saka, bawiin ang lahat ng puhunan sa gallery ni Neil Thornton at sa pamilyang Morton, ilabas siya. Ruby Griffin, bitawan mo ako. Ruby Griffin, hintayin mo lang. Jacob Brennan, ano na ba ang trabaho ni Emma Griffin ngayon? Assistant ko siya. Salamat. Mr. Brennan, yung overseas meeting. Gawin mo ang best mo. Hindi ko inaasahan yon. Si Jacob Brennan pala ay isang tunay na romantiko. Noong buhay pa sina matandang Brennan at si Ingress Brennan, laging magkasintahan. Kung hindi sila namatay ng maaga, mas matamis pa siguro sila kaysa kay binatang Avis Brennan ngayon. Kawawa naman din talaga si Jacob. Nawalan siya ng pamilya noong bata pa siya. Ang nagawa na lang niya ay magpakalunod sa trabaho para maibsan ang sakit. Kaya naman pala siya naging napaka-successful. Nasaan si Ruby Griffin? Mula nang matapos ang company party, hindi ko na siya nakita ulit. Umalis na siya. Nandito ka na. Ikaw, naghihintay ka ba para sa akin? Salamat. Gusto mo na lang tumalon kaysa mag-alala sa akin. Unang palapag lang yan. Hindi kita papayagang makalusot ng ganun kadali. Matagal na kitang tinutulungan, pero hindi mo pa rin ako nababayaran. Jacob Brennan. Gagawin ko ang lahat para mabayaran kita. Ang paraan mo ng pagbabayad. Puro salita lang ba? Ano ba ang gusto mo? Hindi pwedeng puro salita lang. Kundi, Tay, pakiusap, huwag mo na siyang paluin. Alam kong nagkamali ako. Nakikiusap ako, huwag mo na siyang paluin. Hindi ko sinabing tumigil. Sige, paluin mo pa. Tay, Walang kwenta. Pinaghirapan kitang palakihin para lang makipag-ugnayan sa pamilya Brennan. Hindi ko naman ininda kung ano ang ginagawa mo. Pero ngayon, nagpahiya ka sa harap ni Jacob Brennan. Lubusan mo akong pinahiya. Kung hindi mo ito maayos, ang pamilya nating Morton, ay hindi ka na namin ituturing na anak. Umalis na tayo. tay, pakiusap, tay. Neil Thornton, wala kang kwenta. Kasalanan mo itong lahat. Ruby Griffin. Kasalanan lahat ng putang yang Ruby Griffin na yan. Ang kapal ng mukha niyang mangakit kay Jacob Brennan. Gusto ko siyang mawala. tatakas ka na naman? Jacob Brennan. Ano na ba talaga tayo? Sige, naiintindihan ko na. Ang kalokohan, Ruby Griffin. Paano ka pa rin nakakapit sa mga pangarap na imposible? Ano ng problema mo? Wala. Aayusin ko ang sarili ko. Okay naman ang lahat kagabi, di ba? Saan ka pupunta? City Medical Center. Ma, kumusta ka ngayon? Okay lang ako, talaga, nag-aalala lang ako sa'yo. Ano nang dapat ikabahala? Napanood ko na ang lahat ng balita. Kaya, ang ama ng bata. Sa nakikita ko, mukha namang mabuting tao siya. Kahit papaano, ipagtatanggol ka niya sa mata ng publiko. Kung pareho lang naman ang kahihinatnan, dapat pa ba kaming magpatuloy? Ruby, tanungin mo ang sarili mo. Kung gusto mo talaga,
ipaglaban mo. Kung hindi, nag-iisa lang ako. Pero napalaki naman kita ng maayos, di ba? Sana siya na ang para sa'yo. Napanood ko lang sa balita na may ex-girlfriend siya na laging nasa headline. Ang pangalan niya ay Melanie Clark. Mag-ingat ka lang. At alagaan mo ang sarili mo, ha? Alam ko, Ma. Nakahanap na ako ng mga espesyalista sa puso, na papunta rito, narito na sila sa ilang araw. Ang bait mo sa akin. Gusto mo ba ako o ano? Mabait ka talaga sa akin. Ibig sabihin ba gusto mo ako? Hindi ko alam. Ruby Griffin, ano ba ang ibig sabihin ng magustuhan ng isang tao? Ang magustuhan ang isang tao. Ibig sabihin, laging gusto mong kasama ang isang partikular na tao. Kapag malungkot sila, nag-aalala ka. Kapag masaya sila, mas masaya ka pa. Kaya siguro dapat, maglaan tayo ng mas maraming oras na magkasama at tingnan kung ano ang mangyayari. Gusto ko lang maging sigurado. Samahan na kita pa uwi. Jacob, Melanie Clark. May problema ba? Jacob, alam kong galit ka pa rin dahil umalis ako ng walang palem. Pero sa lahat ng mga taon, bawat minuto, bawat segundo, ikaw ang iniisip ko. Mahal mo pa rin ako, di ba? Nakita ko, nag-public ang Only Jewelry. Di ba, iyon ang pangako natin noong kolehiyo. Ito ay kumakatawan sa natatangi, tapat, at hindi masisirang pag-ibig. May ex-girlfriend siya, na laman ng mga balita, ang pangalan niya ay Melanie Clark. Ang rising star na designer na si Melanie Clark. Maraming taon na ang nakalipas, iniwan niya ang boyfriend niyang si Jacob, at nag-abroad para mag-aral. Kasama si Eric, ang tagapagmana ng isang mayamang pamilya. Nasiraan ng loob si Jacob Brennan, ginawang ambisyon ang pighati, at naging isang matagumpay na negosyante sa Cloudview. Ngayon, bumalik si Melanie Clark para buhayin muli ang nakaraan niya kay Jacob Brennan. Kaya hindi naman pala talaga niya alam kung ano ang ibig sabihin ng magustuhan ang isang tao. Hindi lang niya ako gusto, yun lang. May iba pa akong aasikasuhin. Kayong dalawa na lang ang mag-usap. Jacob, Tama na. Melanie, kung hindi ako nagkakamali, mula nang umalis ka ng walang paalam, tapos na tayo. pero lang. Nag-overthink ka lang. Iyon ay isang proyektong kumita lang, wala nang iba. Kung nakikipag-ugnayan ka sa akin, para lang sa isang bagay na, walang kwentang ito, wala akong interes. Ang kondisyon ng puso ko ay lalong lumalala nitong mga nakaraang taon. Hindi ko alam kung kaya ko pa. Bumalik ako ngayon para lang bawiin ang pinakamalaking pagsisisi sa buhay ko. Siguro ang pagkakaroon ng kondisyong ito ay karma sa ginawa ko noon. Punan, sigurado ka bang hindi na kaya ng huling boyfriend mo ang mga gastos mo? Melanie, hindi ako tanga. Hindi iyon, Jacob, hindi ganoon. Paano mo naiisip ako ng ganoon? Nawalan na ba ng halaga sa'yo ang lahat ng taon na magkasama tayong lumaki? Yung 18 taon na yon. Walang halaga ang mga taong iyon, pero hindi sa'yo. Nakalimutan mo na ba ang pangyayaring iyon? Jacob Brennan, kahit gaano mo ako hindi pinapansin. Hindi mo ba ako matutulungan na makahanap ng disenteng doktor? Kahit na. Para sa pangyayaring iyon. Melanie, ito na ang huling pagkakataon. Wala namang mangyayari sa amin niya. Hayaan mo akong magpaliwanag. Paano kanya nakita? Talagang iniipit lang ako. Buntis ka pa ngayon. Para sa kapakanan ng batang ito, pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Para sa kapakanan ng sanggol na ito. Masakit talaga ang dibdib ko, Jacob. Ako talaga ang may kasalanan nito. Ang sakit talaga ng dibdib ko, Jacob. Jacob, pwede mo ba itong masahe? Sige na, tulungan mo naman ako. Tama na yan. May girlfriend ako. Panatilihin mo ang distansya sa akin. Melanie, sa tingin mo ba, magtatagumpay ito? Mahal na mahal ni Jacob ang babaeng yun. Oo. Panahon na para alisin ang hadlang na ito. Hoy, Eliana Morton. Si Melanie Clark ito.
Tingnan mo ang lokasyon ni Ruby Griffin. Sigurado ka na ba dito? Hindi mahalaga kung hindi niya ako mahal. Ang pagkakaroon ng anak ay sapat na para sa akin. Sinusuportahan kita. Baby. Si Mama ay mag-aalaga sa'yo at makikita kang lumaki. Ruby, ikaw ba yan? Cameron, anong ginagawa mo rito? Kakakabalik ko lang sa bansa. Mukhang dapat na kitang tawaging Icky Oliver ngayon. Nandito ka ba dahil may sakit ka? Pwede kitang tingnan kung gusto mo. Maligayang bati, buntis ka. Kamusta na ang nanay mo nitong mga nakaraang araw? Maayos naman siya. Pwede mo ba akong hintayin sandali? Matatapos na ako sa trabaho at sasamahan kitang bisitahin ng nanay mo. CJ. Ma, tingnan mo kung sino ang nandito. Kumusta po, Mrs. Griffin? Cameron. Ang tagal-tagal na nating hindi nagkita. Nakasalubong ko siya nung nagpapa-prenatal check-up ako. Bakit hinayaan ka lang ni Neil Thornton na mag-isa kang magpa-check up? Hindi ba niya alam na delikado ang mga unang buwang ito? Diborsihada na ako. Talaga? Bakit parang masyado kang masaya? Hindi ako masaya. Dito ka na ba titira ngayon? Naghahanap pa ako ng matitirhan. Eddie, maghahanap na lang ako ng hotel room para sa'yo? Hindi naman tama yon. Ruby, anong hindi tama doon? Huwag kang masyadong formal sa akin. Malapit naman ito sa City Medical Center para madali mong maalagaan ang nanay mo. Sige na nga. Tutulungan kita sa mga bagahe mo. Salamat. Ruby, nabasa ko yung balita. Ikaw at si Jacob Brennan. Totoo ba yon? Siyempre, hindi. Tinulungan lang niya ako sa isang mahirap na sitwasyon. Nakakagaan ng loob yan. Natatakot ako. Baka maulit na naman. At mapunta ka sa iba. Hindi ka talaga nagbabago. Laging nakikipagbiruan sa akin. Aalis muna ako. Babalik ako sa ibang araw. Sige, mauna ka na. Palem. Anong ginagawa mo rito? May bago ka. Wala kang pakialam. Bilang ex mo, hindi ko kailanman pumayag na umalis ka. Anong lakas ng loob mong makipagkita sa iba? Umalis ka. Lumabas ka. Ayokong makita ka ulit. Ruby Griffin, tumakas ka sa bahay, nag-resign ka rin sa trabaho. Dahil ba kay Melanie Clark? Jacob Brennan. Kung may iba ka ng gusto, huwag mo na akong paasahin. Mas mabuti rin yon para sa kanya, di ba? Nagsiselos ka. Hindi. Ruby Griffin, may dala akong prutas na paborito mo. Paalisin mo siya. Paalisin mo siya. Ruby Griffin, Nababaliw ka na ba? Tigilan mo ang paggulo. Ikaw ang gumugulo. Sabihin mong umalis siya. Hindi mo na siya pwedeng makita ulit. Akin ka. Ruby Griffin, Sabihin mo sa kanya. Pagod na ako. Umalis ka muna. Ruby Griffin. Hoy, Jacob. Hindi ba't sinabi ko na huwag mo na akong kontakin? Hello, Eliana Morten. Kailangan nating mag-usap. Cameron, anong dahilan ng pagpunta mo rito? may dala akong pagkain para sa inyo. Narinig ko na ito ay lalong mabuti para sa kalusugan ni Ginang Griffin. Ang bait-bait mo naman, Cameron. Ginang Griffin, wala po yan. Ruby Griffin, may minuto ka ba mamaya? Cameron, napansin ko mula nang bumalik ka, lumalabas ang tapang mo. Tinatawag mo na nga ako ng buong pangalan ngayon, ha? Sige, Cameron.
Isama mo na lang si Ruby. Lagi na lang siyang nakakulong sa City Medical Center. Hindi na ako makapaglaro ng mahjong kasama ang mga kaibigan ko. Ma, Sige na, sige na. Ginang Griffin, aalis na po kami. aalis na kami, ma. Ruby, naalala mo pa ba ang lugar na ito? Siyempre naman, dati nakatayo tayo mismo dyan. Nangangarap na paglaki natin at kumita ng pera. Papasok tayo at orderin ang lahat sa menu. Naalala ko, may palaruan doon. Nagtataka ako kung nariyan pa ngayon. Kapag ipinanganak na ang baby mo, dadalhin natin siya rito para maglaro. Ruby, ang anak mo ay anak ko rin. Walang sino mang makikialam sa kanya. Anong pinagsasasabi mo? Anong ibig mong sabihin sa anak ko? Ate mo ako. Jacob. Jacob. Ruby, anong pagkakataon nito? Sabay na tayong kumain. Jacob. Ako ang nagyaya sa'yo. Jacob Brennan, dapat umuwi ka na lang at samahan mo ang girlfriend mo. Cameron, alis na tayo. Hindi siya girlfriend ko. Pero siya, ang boyfriend ko. Boyfriend mo siya. Wala kang pakialam doon. Jacob. Kung hindi ako nagkakamali, ang nagyaya sa akin dito ngayon ay isang business partner. At saka, Melanie, sinabi ko na sa'yo dati, pigilan mo na ang pag-contact sa akin. Jacob. Jacob. Gawin mo. Simulan mo na ngayon. Cameron, nadala lang ako sa damdamin kanina. Di talagang masaya ako. Kung biglaan lang naman. Sana. Mas madalas mangyari ang mga ganito. Cameron, alam mo, palagi kitang itinuring na. Well, hindi naman ako. Anyway, palagi kitang ipagtatanggol. Tulad noong bata pa tayo. At ngayon, mayroon pang maliit na ito sa tiyan mo. Sige na, bata ka pa, huwag kang mag-overthink. Aalis na ako. Paalam. Ganyan pa rin ang kalimutin. Nasa na nga ba si Ruby? Baka nasa City Medical Center. Ginang Griffin, nakita niyo ba si Ruby sa paligid? Hindi ba't sumama siya sa'yo? Kanina ko lang siya inihatid sa bahay niya. Pero naiwan niya yung susi ng kwarto niya sa kotse ko. Nang subukan kong ibalik sa kanya. Huwag muna kayong mag-alala. Pwede bang pag-isipan ninyong mabuti? May iba pa bang pwedeng puntahan niya? Hahanapin ko pa siya. Sige, sige. Pero boyfriend ko siya. Boyfriend. Hello. Si Jacob Brennan ba ito? Ako ang nanay ni Ruby Griffin. Gusto ko lang itanong. Kasama mo ba si Ruby? Ginang Griffin. Wala siya rito. Sa tingin ko ngayon, kasama niya dapat ang boyfriend niya. Boyfriend. Wala siyang boyfriend. Yung lalaking kasama niya kanina. Si Cameron Oliver ba ang ibig mong sabihin? Hindi niya boyfriend yun. Kanina lang niya siya inihatid sa baba, tapos bigla na lang siya nawala. Ano? Sige, naintindihan ko. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Ako na ang bahala. Gising ka na. Anong gusto ninyong gawin? Anong gusto naming gawin? Binugbog ako, parehong kamay ko'y nasira. Hindi na ako makaguhit. Tapos ito pa yung isa. Pinalayas siya ng pamilyang Morton. Walang natira sa kanya. Ikaw ang dapat naming pasalamatan sa lahat ng ito. Kaya, ano sa palagay mo ang gusto namin? Nasira ang mga kamay mo dahil sinubukan mong gumawa ng krimen. Na-kick out si Kimas Morton dahil sinubukan niyang idawit ang iba at nag-ingay sa bahay ng mga Brennan. Kayo mismo ang may kagagawa nito.
Tumahimik ka. Ruby Griffin, akala mo ba talagang si Jacob mo ay sasagip pa rin sa'yo? Bumalik na ngayon si Melanie Clark. Siya ang tunay na minamahal ni Jacob. Ikaw ay isang maliit at maruming sekreto lang. May lakas ka pa ng loob na magmayabang. Kaya si Melanie Clarke ang nag-utos sa inyo dito. Ang kapal ng mukha mo. Siya ang magiging Mrs. Brennan sa hinaharap. Kung gusto kanyang patayin, tapos ka na. Wala ka nang mapagrereklamuhan. Mr. Brennan, nalaman namin na dinukot si MS Griffin ni na Neil Thornton at Eliana Morton. Itong mga nakaraang araw, palagi silang pumapasok at lumalabas sa ospital kung saan nakakonfine si Melanie Clark. Nakuha ko na ang lokasyon. I-send ko sa inyo. CJ. Ruby Griffin, mabuti pang mabuhay ka at hintayin mo ako. Ito ba yun? Oo, yun nga. Nakikita mo ba kung saan daan sila pumunta? Hindi ko makita. Pero nakikilala ko yung kotse na yan. Galing yan sa Eastside Aquatic Center. Sige, nakuha na. Salamat, okay. Ruby Griffin, dahil sa ating 10 taon bilang magkasintahan, kung magmamakaawa ka sa akin ng parang aso, bibigyan kita ng mag-anak kamatayan. Ano sa tingin mo? Ikaw ang nandaya. Lahat ng ito ay dahil sa'yo. Magdusa ka. Harap-harapan sa kamatayan, matapang ka pa ring magsalita kung hindi mo sinubukang linandi si Jacob Brennan. Hindi sana tayong dalawa ang nagtatago na parang mga daga sa kalye, tumatalon at tumatakbo kung saan-saan. Ruby Griffin, swerte mo at nakaligtas ka noong araw na iyon. Ikaw at ang anak mo ay patay na rin. Hindi, pakiusap. Nakikiusap ako, pakiusap. Hindi kasalanan ng anak ko. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo sanang patayin ang anak ko. Ruby Griffin, hindi ba sa tingin mo, medyo huli na para mamalamos ng awa ngayon? Naaalala ko, hindi ka marunong lumangoy, di ba? Gagawa ako ng script para sa'yo. Lasing na babae, aksidenteng. Nahulog sa tubig at nalunod. Hindi kaya, medyo kawili-wili yon. Sinasabi ko sa'yo. Sa ngayon, gusto ko lang na mamatay ka. Mas desperado, mas maganda. Nakikiusap ako. Pakiusap, huwag mong saktan ang anak ko. Tigilan mo na ang pagdadaldal sa kanya at gawin mo na. Huwag magmadali. Ang anak sa labas sa tiyan niya. Kailangan mo nang iabot sa akin, di ba? Neil Thornton. Bumalik na si Cameron. At nakahanap pa nga ng doktor para kay mama si Jacob. Kahit wala ako, magiging maayos pa rin si mama. Sa pagkakataong ito, wala na talagang natitirang makakapagligtas sa akin, di ba? Anak, pasensya na. Kasalanan ko itong lahat. Kung may susunod na buhay, ipanganak ka sa isang mapagmahal na pamilya, ha? Jacob, anong ginagawa mo dito? Jacob Brennan, may sasabihin ako sa'yo. Magbabayad ang anak mo. Gusto mo bang mamatay? Jacob Brennan, tulungan mo si Ruby. Jacob Brennan, ito lahat ay dahil sa'yo. Kapag nagising siya, kung gusto mo akong suntukin o sigawan, sige lang. Pero ano ba talaga ang relasyon mo sa kanya? Alam ko na ang lahat. Wala ka ng iba, kundi ang nakababatang kapatid na, kasama niyang lumaki. Alam mo ba kung gaano siya kalagay sa panganib ngayon? Buntis siya, madali siyang mawawala, pati ang sanggol. Naiintindihan mo ba yan? Jacob Brennan, makinig ka sa akin.
3 buwan na siyang buntis ayon sa ulat. Kung talagang mahalaga siya sa'yo, lumayo ka sa kanya. Hindi. Ruby. Jacob Brennan, tulungan mo ako. Jacob Brennan, Ruby, gising ka na. May masakit ba sa'yo? kumusta naman ang sanggol ko? Huwag kang mag-alala, Ruby. Swerte mo talaga. Yung kutsilyo, saktong 1 sentimetro lang ang pagitan sa sanggol. Sa totoo lang, swerte talaga ang batang ito. Mabuti naman. Ikaw ang sumagip sa akin kahapon, di ba? Si Jacob Brennan. Ikaw at si Jacob Brennan, kayong dalawa ba ay? Gusto mo ba siya? Bakit mo naitanong yun? Kagabi, paulit-ulit mo siyang tinatawag. Kailangan kong makausap siya. Ruby, May mga bagay na kailangan pag-usapan. Cameron, pwede bang mag-usap kami ng mag-isa? Gets ko. Gusto mo ng tulong. Ano ba ang tingin mo sa akin? Ruby, kasalanan ko itong lahat, kung hindi dahil sa akin. Hindi ka talaga mapapasok sa ganitong sitwasyon ngayon. Ruby, akin ba ang sanggol? Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong hindi ako makikialam. Hindi ko gagamitin ang batang ito para pilitin kitang pakasalan ako. Kaya akin ito. Akin lang ito. Ruby Griffin. Ruby, napapansin mo ba na minsan ang hirap-hirap mo? Ganito lang talaga ako. Masama ang ugali ko, mainit ang ulo ko, at hindi ako katulad ng Melanie Clarke mo. Kaya mas mabuting umalis ka na at aliwin mo siya. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang gumulo. Ikaw talaga ang sumira sa mga plano niya. Ang nangyari kahapon ay tungkol kay Melanie Clarke. Jacob Brennan, tigilan mo na ang pag-istorbo sa akin. Sa drama ng relasyon mo. Hindi ako interesado at hindi ako sasabay sa laro mo. Umalis ka na. Gusto kong magpahinga. Malala ito. Nahuli sina Eliana Morton at Neil Thornton. Paano naman si Ruby Griffin? Nahuli rin ba ang pasaway na yon? Mukhang talagang nagmamalasakit si Ines Clarke sa buhay ni Ruby. Jacob, Sinong nagsabi na pwede mong galawin ang mga tao ko? hindi yan ang iniisip mo, Jacob. Pigilan mo na yan. Lahat kayo, umalis na kayo. Sa Cloudview ngayon din. Mr. Brennan, hindi nyo pwedeng gawin ito. Kung hindi malulunasan ang sakit sa puso ni Melanie, maaari siyang mamatay. Binigyan ko siya ng pagkakataon. Siya ang nagtapon nito. Hindi. Jacob, hindi yun ang totoo. Jacob, nakalimutan mo ba? Titigil ka lang ba dyan? At panunuorin mong mamatay ako. Jacob. Jacob. Minsang iniligtas ko ang buhay mo. Nakalimutan mo na ba? Nakatayo ka lang ba dyan? At panunuorin mong mamatay ako. Sinusumpa ko. Mula ngayon, hindi na ako lalaban kay Ginang Griffin. Gusto ko lang mamuhay ng payapa. Tulad ng ginawa mo noon. Oo nga, Jacob. Napakabait talaga ng Melanie natin. Noon, bata-bata pa lang siya, pero hinayla ka niya mula sa gubat at dinala sa City Medical Center. Ngayong pagkakataon, sandali lang ng kahinaan iyon. Pakiusap, kalimutan mo na. Si Eliana ang nangonjok sa akin. Jacob. Kapag gumaling ka na, umalis ka sa harap ko.
Melanie, baka dapat tayo na lang ang sumuko. Kahit makaligtas tayo, maghahirap at magdudusa lang tayo habang buhay. Ang maging ginang Brennan ay isang sugal na handa akong gawin. Ako dapat ang nag-aalaga sa'yo. Paano naging ikaw na ang nag-aalaga sa'kin? Anong pinagsasabi mo? Anak ka ng inang to. Kung hindi ako ang mag-aalaga sa'yo, sino pa? Ang galing-galing mo talaga. Ruby, si Mr. Brennan ang nagligtas sa'yo ngayon. Baka dapat pag-isipan mong bigyan siya ng pagkakataon. Bukod sa lahat, may bata pang kasali. Ma, sa ngayon ako ay isang tao. Hiwalay na. Hindi ako galing sa mundo niya. Bukod pa riyan, kahit na mabuti siya sa akin ngayon, paano kung magsawa siya sa akin balang araw? At itulak na lang ako palayo? Lahat ng ginagawa niya ngayon ay para lang kay Melanie Clarke. Si Melanie, ang unang pag-ibig niya. Nahatulan sina Neil Thornton at Eliana Morton. Pero si Melanie Clarke, ang tunay na utak sa likod ng lahat, ay nakalaya. Ipinapakita lang nitong gusto pa rin niyang protektahan ang unang pag-ibig niya. Pag tiningnan ko, malamang iniligtas niya ako. Para lang hindi magkaroon si Melanie ng pagkamatay sa kanyang konsensya. Naka-discharge ka na, hindi mo man lang sinabi sa akin. Sunduin na kita. Hindi na kailangan. Sunduin na kita. Jacob Brennan, buntis pa ako, alam mo. Paano mo ko matrato ng ganito? Kaya, dapat magpakabait ka. Alam mo namang buntis ka na ngayon. Hindi ba pwedeng mag-ingat ka na lang para hindi ako masyadong mag-alala? Maghanda na tayong umalis. 10 kilometro ang layo nito. Hindi ito ang daan papunta sa bahay ko. Hindi ko sinabing sa bahay mo tayo pupunta. Ang sungit mo naman. Ako ang sungit mo. Baba ka na ng kotse. Gusto mo talagang nakaupo sa kotse, ha? Sa totoo lang, plano ko sanang iwi muna kita bago gawin ang follow-up check-up. Pero dahil gusto mo talagang nakaupo dito, wala akong problema. Sige na, tama na. Sasama na ako sa'yo, okay? Ganito dapat. Nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Galit ka pa rin ba? Tara na, ngitian mo naman ako. Masakit ba? Pasensya na. Na-apologize mo na yan. Bigyan mo lang ako ng konting oras. Sisiguraduhin kong babayaran ng lahat ng nanakit sa'yo. Ang ginawa nila. Kasama na si Melanie Clarke. Medyo kakaiba si Melanie Clarke. Alam ko, ang una mong pag-ibig. Iniligtas niya ang buhay ko. Kaya, hindi ko basta mapapaalis siya agad. Hindi ka galit, di ba? Kalimutan mo na. Iniligtas mo naman ako eh. Kaya sa ngayon, dito ka muna titira. Hindi. E di sasamahan kita at alagaan kita. Ayaw pa rin. Ruby, buntis ka sa anak ko pero ayaw mong alagaan kita. Paano kung lumaki ang bata at hindi ako kilala? Nagpaplano ka na ba? Na humanap ng bagong ama para sa bata. Sino ang pipiliin mo? Yung kapatid mo? Kung ganoon ang nararamdaman mo, wala akong magagawa. Nakakahiya ba talagang makita kasama ko? Wala tayong relasyon at kailangang itago. Gusto mo ba talagang maging mag-asawa? Ginagawa mo lang ito para sa bata, di ba? Bukod pa riyan, ang pagiging mag-asawa, mahalaga ba talaga? Ruby, ayaw mo nito, ayaw mo niyan. Pero para sa sugat mo, pwedeng tulungan kitang maligo para hindi magka-impeksyon. Buntis pa rin ako.
Halikan lang kita. Ruby, okay ka lang? Okay lang ako. May balita tungkol sa kalagayan ng nanay mo. Dapat kausapin ka nila tungkol dito ngayon. Siyempre tutu, yon. Kailan ba ako nagsinungaling sa'yo? Mamaya na lang. Ruby, kasalanan ko ang lahat. Kung may magagawa man ako para makatulong, hindi mo na kailangang magpanggap sa kanya. Ang dami mo nang natulong sa amin. Cameron. Sa totoo lang, ang batang ito ay kay Jacob Brennan. Sabi mo si Ruby Griffin ay buntis sa anak ni Jacob. Totoo talaga. Narinig ko mismo. At saka, may sakit sa puso din ang nanay ni Ruby. Naghihintay siya ng donor na match. May balita tungkol dito ngayon. Mukhang, may pagkakataon tayo na makakuha ng 2 isda sa isang bato. Ito na ang huling pagkakataon natin para bumawi. Pero kung makukuha nga natin ang puso na yon at i-transplant sa'yo, ano naman, ang totoong layunin natin ay hindi makuha ang pusong ito. Ang mahalaga ay patagalan ito hanggang sa maging walang silbi. Ruby Griffin, kung may mangyari sa nanay mo, kaya mo pa bang alagaan ang batang ito? Nanay, malapit nang gawin ang operasyon mo. Kapag gumaling ka na, pangako, ilalabas kita para magsaya talaga tayo. Sige. Ruby, 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 Ruby. Nanay, anong nangyayari? Doktor. Doktor, may tao ba dyan? Doktor. Ruby, Cameron. ang mabubuting tao ay laging nakakaraos. Magiging okay siya. Enel Griffin. Mas maaga pa sa inaasahan ang organ transplant. CJ, gagawin ko ang lahat ng sasabihin mo. Kausapin mo ang pamilya ng donor. Kunin ang kanilang pahintulot at ipasok ang donor. Sabay nating gagawin ang 2 operasyon. Magiging maayos ang lahat. Maupo ka muna. At magpahinga sandali. Ayos lang yan, Ruby. Huwag kang mag-alala. Tandaan mo, buntis ka pa ngayon. Hindi ako nag-aalala. Tiwala ako sa mga doktor. Tingnan mo, ibig sabihin, matagumpay nilang. Naalis ang puso. Puso iyan ng anak ko. Hindi mo lang basta ibibigay iyan sa iba. Hoy, pakiusog naman. Tuloy-tuloy na ang operasyon. Hindi ka pwedeng umalis. Para sa anak ko, ang pusong ito, walang makakaagaw nito sa kanya. Melanie Clark. Gusto mo bang patayin ang nanay ko? Anong pinagsasabi mo? Ang pusong ito, hindi lang sa pamilya mo. Ako rin, match. Kaya syempre, akin ito. Hoy, security. Cardiac unit, 3rd floor. May sinadyang umistorbo sa operasyon. Umusog ka ngayon din. Hindi ako aalis. Tingnan natin kung anong magagawa mo. Bitawan mo. Jacob, kailangan ko rin ng heart transplant. Hindi mo ba ako pwedeng bigyan ng pagkakataon? Melanie Clark. Binigyan na kita ng pagkakataon. Anong pinagsasabi mo? Ako talaga ang match ayon sa resulta. Lynn F. Brennan, ayon sa report, compatible din ito kay Ms. Clark. Jacob Brennan, nakikiusap ako. Iligtas mo ang nanay ko. Nagsimula na ang operasyon. Ang puso na ito ay kailangang ilagay. Huwag mong isipin na hindi ko alam.
na panibagong panloloko mo lang ito. Kung magpapatuloy kang magkagulo, sigurado ako na magdudusa ka. Ang aming Melanie ay hindi kailanman gagawing biro ang kanyang buhay. Kung hindi match ang puso at ito'y itinanim mo kay Melanie, mamamatay din si Melanie. Umusog ka. Hindi na pwedeng maghintay ang operasyon. Jacob, wala ka bang pakialam sa buhay ni Melanie? Pero kung talagang makuha natin ang pusong iyon at ito'y itanim sa iyo, ano ang mangyayari? Ang totoong layunin natin ay hindi ang makakuha ng pusong ito. Ang mahalaga ay patagilan ito hanggang sa maging walang saysay. Ang matandang babae na iyon ay nabuhay ng sapat. Pero si Melanie, ang buong buhay niya ay nagsisimula pa lang. Jacob, naalala mo pa ba? Nangako ka sa akin na ililigtas mo ang buhay ko kahit ano ang mangyari. Nakalimutan mo na. Ang pagprotekta sa buhay mo ay hindi nangangahulugang makakatayo lang ako at manonood na sirain mo ang buhay ng iba. Kaya nakatayo ka lang dyan at manunood na mamatay ako. Wala ka talagang pakialam sa buhay ng sarili mong tagapagligtas. Melanie, dahil palagi mong binabanggit ang utang na loob na yon. CJ, ngayon, ibabalik ko sa'yo ang buhay na ito. Huwag. Jacob Brennan. Tulong. May tulong ba dyan? Sige, kapit lang. Jacob Brennan. Jacob Brennan. Okay lang ako. Ruby Griffin. Lahat ng ginawa ko ay hindi para kay Melanie Clarke. Para ito sa'yo. Kahit na natatakot akong isipin mo na mabait lang ako sa'yo dahil sa baby. Kailangan ko pa ring sabihin ito. Pakiusap, kumalma ka. Buntis ka pa rin. Jacob Brennan. Mga doktor, may pumunta ba rito? Bilisan nyo. Mga doktor. Sabi ng mga doktor, ayos naman ang lahat. Bakit hindi pa siya nagigising? Talagang may malaking utang na loob ako sa'yo. MS Griffin. Nakuha ko ito mula kay Melanie Clarke. Kay Mr. Brennan ito. Pakiusap. Ipagbigay alam mo ito sa kanya. Kapag nagising na si Mr. Brennan. Siyempre naman. Itong jade pendant na ito. Nagkaroon ba ng pagkakataon na nawala ng malay si Jacob sa gubat sa labas ng bayan noong bata pa siya? Paano mo nalaman? Pakiusap. Tulungan mo ako. Ano? Nahimatay ang nanay ko, babalik na ako ngayon din. Hoy, pwede mo ba akong tulungan na dalhin siya sa City Medical Center? Ito ang mga gamit niya. Salamat. Kaya pala, yung taong pinaghirapan kong tulungan noon ay siya pala. Ikaw pala ang nagligtas kay G. Brennan noon. Kaya itong masalimuot na kapalaran ay nagsimula ng mas maaga pa sa akala ko. Noong huli, sinabi mo na hindi mo alam ang ibig sabihin ng pagmamahal. Kaya habang wala ka sa sarili, hayaan mong sabihin ko ng palihim. Mahal kita.
Ganoon din ako. Nagsisinungaling ka sa akin. Hindi. Mahal na mahal kita talaga. Saan masakit? Kukunin ko ang doktor.